Honda ADV 160, isang magandang motor. Pero bago mo pag-isipang bilhin ng motor na yan, panoorin mo muna ang video na to. Makakatulong to sa'yo. Last October 2022 nung inilabas sa atin ang Honda ADV 160. Isa itong upgrade sa naunang Honda ADV 150 na inilabas naman noong September 2019. Pag sinabing upgrade, syempre may mga bagong features na idinagdag. Maraming na-excite, maraming na-hype sa motor na to. Actually, isa na ako doon kahit meron na akong Honda ADV 150. Pero nung malaman natin yung presyo, marami yung napailing. Marami yung napakamot sa ulo. Marami kasi yung nag-expect na yung presyo niya katulad pa rin ng Honda ADV 150. Kasi nakita na natin itong ginawa ni Honda dati nung inilabas nila yung PCX 160. Sa kasamaang palad, hindi nangyari yon kasi yung presyo niya tumaas. Coming from 147,000 pesos, naging 164,900 pesos. Sabihin na lang natin 165,000 pesos. Actually, naisipan ko na ipagbili or ibenta yung Honda ADV 150 ko kasama yung Honda Click 125 ko para may pera akong pambili sa motor na to. Na ikukwento ko mamaya. Pero ang tanong ng karamihan, sulit ba ang Honda ADV 160 considering sa presyo nito ngayon? Ano ba yung mga bagay-bagay na nadagdag, nagbago para maging ganun na lang kamahal ang presyo niya sa merkado? So simulan na natin para hindi na masyadong humaba ang video na to. Actually, merong dalawang major upgrade ang Honda ADV 160 sa naunang Honda ADV 150. Obviously, una, makina. Bali, ginawa nila itong 160cc. Kagaya ng Honda PCX, Click, saka Airblade. To be specific, meron itong 157cc, single cylinder, 4-stroke, 4 valves, single overhead cam, liquid cooled fuel injected with ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus technology ni Honda, aiming for better performance at fuel economy. Emphasize ko lang na ang dating 2 valves ni Honda ADV 150, ngayon ay 4 valves na. Ang ibig sabihin lang nun, na ang tinaguriang mabagal sa arangkada dati, kumpara sa ibang 150cc scooter, ngayon ay may ibubuga na. It outputs around 15.8 HP at 8,500 RPM. Ang kanyang peak torque naman is around 14.7 Nm at 6,500 RPM. Ang kanyang gas consumption naman base sa ginawang WMTC, umaabot siya ng 45 km per liter. Matipid siya kung tutuusin. Pero at the end of the day, maaring mataas or mababa yung makukuha ng isang rider na mileage depende sa maraming factors. Katulad ng riding habit, gaano ba kabilis yung pagpapatakbo, bigat ng rider, wind drag, kondisyon ng daan, traffic, kahit nga viscosity ng oil. So huwag kayong magtaka na iba't iba yung nagiging resulta ng konsumo ng gas ng iba't ibang rider kahit magkapareha yung motor nila. Speaking of gas, ang tank capacity niya is 8.1 liters. So ang isang full tank mo maaring umabot ng 364 kilometers kung makukuha mo yung 45 kilometers per liter na average fuel consumption. Pangalawang major upgrade ng motor na to ay yung pagdagdag nila ng HSTC o yung tinatawag nilang Honda Selectable Torque Control na nakikita din natin sa Honda PCX 160. Sa itong safety feature na gumagana tuwing naging agresibo ka or napatodo ka sa piga mo ng gas, lalo na sa mga low traction na lugar katulad ng basang daan. Maaari kasing mag-overspin ang likod na gulong pag mahina yung kapit niya. Pwede itong maging dahilan ng pag-slide at disgrasya. Sa pamamagitan ng HSTC, lilimitahan niya yung power delivery para maibalik yung harmonious o sabay na pag-ikot ng gulong, harap at likod, upang maagapan yung posibleng disgrasya. Dagdag ko na lang na itong HSTC pwede mo siyang i-off. Halimbawa na lang, nasa off-road ka, na-stuck yung motor mo sa isang maputik na lugar. Makakatulong kung naka-off yung HSTC para di malimitahan yung ikot ng gulong mo. Now, isa pang safety feature worth mentioning syempre yung ABS or Anti-Lock Braking System. Pero hindi na ito bagong feature kasi meron na ito sa Honda ADV 150. So sa mga sitwasyong napatodo piga ka sa brakes mo kasi may biglang tumawid or hazard sa daan, pipigilan ng ABS ang pag-lock ng gulong mo. Kasi ang di umiikot na gulong nag-e-slide. Mapapahaba yung stopping distance mo, mahihirapan kang ikabig yung manibela ng motor mo at worst case scenario, sisemplang ka. Sa pamamagitan ng ABS, magagamit mo yung maximum potential ng brake mo na hindi naglalak yung gulong. Take note, ang paglalak ng gulong ang pinipigilan niyang mangyari, hindi yung mismong pagpreno. Pero yun nga lang, single channel ABS pa rin. Meaning sa harap lang yung may ABS. Mainam sana kung dalawa, harap at likod. Pero magiging dagdag na naman yun sa presyo at kung iisipin mo, nasa harap na preno kasi yung may malakas na stopping power. Nakadalasang nagiging dahilan din ng pagsemplang ng maraming baguhang rider, especially kung napatodo piga or nagpanic braking. With that, malaking tulong itong ABS sa harap na brake. Pero emphasize ko lang, ang ABS saka HSTC ay hindi 100% guarantee na hindi ka nasasemplang at kakalat sa daan. Nakakatulong ang mga para sa ating mga riders. Pero mas mainam pa rin na i-develop natin yung ating skills, situational awareness, attitude, saka common sense para mas maging safe tayo sa daan. Pagdating sa forma at tindig ng motor na to, halos magkapareha lang sila ng Honda ADV 150. Maangas, macho at saka moderno yung pormahan. Available siya sa tatlong kulay: matte pearl crater white, matte solar red metallic, saka matte gunpowder black metallic. So lahat matte finish. Walang science.
Yung ilaw naman niya sa harap, naka twin LED headlight design na may kasamang DRL or daytime running lights. Ang kanyang taillight naman LED na merong X pattern at merong ESS or emergency stop signal feature, kung saan magbiblink yung hazard lights kapag biglang napatodo piga ka sa brakes mo para maging aware yung sumusunod sa'yo. Yung signal lights niya naman katulad pa rin ng ADV 150 LED, tapos hindi integrated sa headlight saka sa taillight. Yung adjustable windscreen niya na merong dalawang level ng adjustment, mapapansin natin na humaba siya ng konti, tapos meron na siyang butas sa bandang gitna. Sa baba naman nito, mapapansin natin yung tatak na HSTC. By the way, ang overall dimension ng motor na to is 1,950 by 763 by 1,196 mm. Wheelbase niya is 1,324 mm. Ang habang ang kanyang timbang naman is 133 kg. Actually, magkapareho lang sila ng dimension ng ADV 150. Pwera na lang sa height kasi yun nga, tumaas konti yung kanyang windscreen, tapos bumaba naman yung seat height niya to 780 mm. Galing ng 795 mm. So in other words, mas Pinoy friendly itong Honda ADV 160. Ang underseat compartment naman niya or U-box umaabot or kayang kumarga ng 30 liters. Magkakasya dito yung half face helmet. Pero pagdating sa full face helmet, depende sa actual size. Now, ang ground clearance ng motor na to katulad pa rin ng Honda ADV 150, 165 mm. Pwedeng-pwede siya sa light off-road saka sa mga konting baha. Huwag lang yung mga masyadong malalim. Now, kahit malaki tingnan at may kabigatan ng motor na to, komportable siya dalhin, saka stable siya sa high speed. Maganda yung handling, saka pwedeng-pwede sa singitan sa traffic. Kasi malaki yung turning radius niya. Pwede ko na rin na neutral yung riding position mo sa motor na to. Tapos, pwede ka pa mag-stretch sa mga paa mo. Na nakakatulong, lalong-lalo na kung nasa long rides ka. Ang handlebar naman niya, malapad, tapos mataas, relative sa position ng rider. At gaya ng ADV 150, naked type. Pero binago nila yung kulay. Para naging shade siya ng brown or matte brown. Malaking tulong tong ganitong handlebar. Lalong-lalo na kung nasa long ride ka. Bukod sa relax yung position mo dito, madali din siyang lagyan ng camera mount kasi nga naked type. Sa kanang bahagi, andyan yung ignition, hazard switch, saka yung ISS or idling subsystem na nakakatulong para makatipid tayo sa gas. Kasi tuwing hihinto yung motor natin, walang activity yung silinyador, kusang mamamatay yung ating makina in around 2 to 3 seconds. At para umandar ulit siya, pipihitin mo lang yung gas. So kung masyadong matraffic yung lugar nyo, pwede mo itong gamitin. Sa kaliwang bahagi naman, andyan yung turn signal, high and low beam, saka yung busina. Kapansin-pansin din yung bagong fully digital instrument panel niya. Naka-negative backlit display siya, saka makikita natin yung mga impormasyon katulad ng speedometer, RPM gauge, odometer, oras, voltmeter, fuel gauge, engine temperature, average fuel consumption, trip A, trip B, elapse A, elapse B. Tapos yung torque control na pwede mo siyang i-off. Meron din tayong makikita mga indicator sa taas at baba ng display nito. Yung mga usual na nakikita natin sa isang motor katulad ng turn signal, high beam indicator, battery, tapos temperature, tapos idling stop system, smart key indicator, ABS, saka HSTC. Now, para makontrol yung display or instrument panel mo, merong 4 na button sa baba. Now, sa baba ng handlebar niya, sa right side, andyan yung smart key system or keyless system. Bale, walang physical na susi yung gagamitin mo, kundi yung remote na lang. Nakatulad din ng ADV 150. Tapos dito mo rin mabubuksan yung fuel tank mo, saka yung U-box. By the way, meron ding alarm ang motor na to for added security. Tapos meron din siyang answer box system na iilaw at tutunog yung motor mo para mas madali mo siyang mulukit sa mga parking lot na masyadong maraming motor. Now, sa mga nagtatanong, wala pong kickstart ang motor na to. So medyo mahirap siya pagdating sa mga sitwasyon kung saan na-drain yung battery mo. Sa left side naman, meron tayong pocket area na pwedeng paglagyan ng ating mga cellphone at meron tayong USB charging port. USB Type A na siya, hindi siya katulad ng ADV 150 na kailangan mo pa ng adapter. Saksak ka na lang ng cable mo tapos yung cellphone mo. Make sure lang na hindi mo iiwanan yung cellphone mo dito sa compartment na to kasi pwede siyang buksan ng kahit kanino. Pagdating sa suspension, meron siyang Showa telescopic fork sa harap tapos naka-dual shock with sub-tank. Showa pa rin yung brand sa likod. Ang suspension ng motor na to ang isa sa pinakamagandang aspeto niya kasi ito yung nagbibigay ng komportabling riding experience na ma-appreciate mo lalong-lalo na kung yung lugar nyo marami yung malulubak na daan. Pagdating sa brakes, parehong disc brake, harap at likod. Now, yung brake caliper niya sa harap naka-dual piston. Maganda yung stopping power at syempre yung sinabi ko kaninang mayroon din siyang ABS or anti-lock braking system for added safety nating mga rider. Isa pang safety feature nga pala nakalimutan kong i-mention kanina is yung side stand kill switch. Hindi natin pwedeng paandarin yung motor na to kung nakababa yung side stand niya. Now, ang mga gulong naman niya kapareha pa rin ng ADV 150 Dual Sports. Federal yung brand, parehong tubeless. Tapos ang size niya sa harap is 110 by 80 by 14. Ang likod naman niya is 130 by 70 by 13. Now, ang kulay ng mugs, kapareha ng kulay ng handlebar, matte brown. Overall, magandang motor ang Honda ADV 160. Especially kung naghahanap ka ng scooter na komportable dalhin, maganda yung performance, relatively matipid sa gas, maangas ang pormahan, saka may safety features katulad ng anti-lock braking system, saka torque control. Pagdating sa presyo, of course, medyo may kamahalan siya. Pero para sa akin, justified yung presyo niya.
you get what you pay for. Considering sa upgrades at features na nadagdag sa motor na to. Saka syempre, we have to consider na meron din tayong nararanasang malaking inflation rate. So di talaga maiiwasan na magtataas yung mga presyo ng mga bagong motor. Pero kung ako si Honda at gusto talaga nilang i-market ito sa karamihan ng mga Pilipino, mas mainam sila ng CBS version or combi brake system na version. Walang ABS, walang torque control na magre-resulta naman sa mas murang presyo. Now sa tanong kaninang sulit ba ang motor na to? Well, para sa akin, yes. Kung iisipin kasi natin sa less than 20k na tinaas ng presyo niya, meron ka ng upgraded na makina, 157cc, naka 4 valves na, tapos meron ka pang torque control system. Dagdag mo pa doon yung mga maliliit pang bagay na binago nila. Pero doon sa sinabi ko kanina, na dumating ako sa punto na naisip kong ibenta yung Honda ADV ko saka Click 125 ko para sa motor na to, well, di ko na tinuloy. Mainam pa rin talaga na magiging practical sa ngayon. Oo, maganda yung ADV 160. No doubt. Pero naisip ko, di ko naman talaga priority yung mas malakas na makina. Of course, maganda din yung added safety feature niya na torque control system. Pero gaya na nasabi ko kanina, hindi yan 100% guarantee. Malaking bagay pa rin or malaking factor pa rin yung experience ng rider saka yung skills or kakayahan niya. Don't get me wrong, as I've said, magandang motor ang ADV 160. Pero di ibig sabihin na yung motor na binili ko 2 to 3 years ago naging basura dahil dito. Saka may advantage din kung dalawa yung pagpipilian kong motor. Depende sa sitwasyon. Kasi gaya na nasabi ko dati, walang perpektong motor. Pero may motor na babagay sa pangangailangan mo.